Magandang araw! Sa presentasyong ito, ipapaliwanag ko ang isang mahalagang thesis tungkol sa pagkatao at pag-ako ng sarili. Ang pahayag ay nagsasabi na ang ako ay isang biyayang tinatanggap at isinasa katuparan. Hindi ito basta isang simpleng pagkakaroon ng buhay. Ito ay isang responsibilidad na patuloy na hinuhubog sa pamamagitan ng mga pasya, ugnayan, at karanasan. Ako lamang ang maaaring maging ako. Kaya ang tunay na katuparan ay hindi kailanman produkto ng panggagaya o ng dikta ng ibang tao. Ang proseso ng pag-ako ay hindi tuwid na landas. Ngunit, ito ang nagsisilbing gabay upang matagpuan ang tunay na layunin, bokasyon at kaganapan ng aking pagkatao. Sa pagpapaliwanag na ito, ilalakip ko rin ang ilang personal na karanasan na naging bahagi ng aking buhay o paghubog bilang tao. Isa sa mga pinakadakilang biyaya ng aking buhay ay ang aking pinakamamahal na pamilya. May mga pagkakataong nagkamali ako at nakagawa ng mga bagay na hindi tama. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nila ako pinabayaan. Tinanggap nila ako ng buong puso at ng aking buong pagkatao. Swerte ako dahil sila ang nakasama ko mula sa aking unang pagmulat, unang pagsasalita, unang paglalakad sa mundong ito. Sila rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magsimula muli at ng pag-asa na patuloy na maging mabuti sa bawat araw. Isa pang biyaya ay ang kung sino ako ngayon at kung ano ako ngayon. Kahit malayo pa ang aking landas, masasabi kong malayo na rin ang aking narating. Lalo na sa usaping edukasyon, na aking pinahalagahan ng lubusan. Unti-unti kong natutupad ang pangarap kong makapagtapos. Isa na ko ngayon, third year student ng BSE Mathematics. Isa itong patunay na ako ay may kakayahang umusad, matuto at patuloy na isabuhay ang biyayang bigay sa akin ng Poong May Kapal. May mga panahon na napapaisip na lamang ako habang ako'y mag-isa, na para bang mas kilala ako ng ibang tao kaysa sa aking sarili. May mga taong nag-aakala na alam nila kung ano ang nararapat para sa akin. Subalit, ang tunay na katotohanan, ako lamang ang tunay na nakakaalam ng nais kong tahakin at gawin. May karanasan ako na nagpatunay na hindi ako dapat umasa lamang sa dikta ng ibang tao. Mas pinili kong lumayo sa ilang kaibigan dahil natuklasan kong
pinag-uusapan nila ako sa aking likuran. Ang nais ng iba ay manatili ako sa samahang iyon. Ngunit, kahit masakit na sa akin, pinili kong pangalagaan ang aking sarili at ng aking katahimikan. Minsan, ang pag-iisa ay mas mabuti kaysa manatili sa piling ng mga taong sumisira sa aking pagkatao o pagkatao ng ibang tao. Ang aking natatanging pagkatao ang nagbibigay sa akin ng dahilan upang mamili ng mas makakabuting ugnayan at ng aking landas. Ako lamang ang maaaring magdikta o magtakda ng direksyon para sa aking buhay. Pag ako sa sarili, bokasyon at kaligayahan, may mga hilig ako na nagbibigay ng saya at kapanatagan, tulad ng pagbabasa ng mga kwento at panunood sa telebisyon, kahit mahirap maglaan ng panahon. Dahil na din abala ako sa pag-aaral at pagsisikap sa buhay, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa pagbasa. Ito ang isa mga bagay na nagbubukas sa aking mga imahinasyon at nagbibigay ng inspirasyon. Kahit pansamantala ko itong isinantabi upang ituon ang atensyon sa aking pag-aaral, nananatili itong bahagi ng aking pagkatao. Sa pag-ako ko ng aking mga hilig at pangarap, nararamdaman kong may saysay ang aking ginagawa. Maaari itong humubog sa aking magiging propesyon at bokasyon balang araw. Ugnayan sa aking kapwa. Ang aking pagkatao ay hinuhubog ng aking pamilya, lalong-lalo na ng aking mga magulang, at ng mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Kahit ano paman ang aking pagkakamali, nariyan sila upang ituwid ako at turuan ng tamang landas. Sa kanila ko naranasan ang tunay na malasakit at pagmamahal na walang kondisyon. May mga tao ring patuloy na nagpapaalala sa akin ng aking tunay na halaga. Sila ang nagbibigay ng lakas at kapayapaan ng aking loob na ipagpatuloy ang aking mga pangarap at ng aking mga ninanais sa buhay. Ang kanilang presensya ay isang ebidensya na ang paglikha sa sarili ay hindi kailanman nagaganap ng nag-iisa. Ang ugnayan sa kapwa ang isa sa pinakamalalim na pinanggagalingan ng aking identidad at kahulugan sa aking buhay na tinatamasa. Isa sa pinakamalaking paghamon na humubog sa aking pagkatao ay ang pagiging isang ina. Sa pagkakataong iyon, mas lalo kong nauunawaan kung ano ang tama at ng mali, at kung gaano ang mga mahalaga, at kung paano kalalim ang nararamdaman ng isang
tao. Dumating ang mga pagsubok, pangamba, at lalong-lalo na ang takot. Ngunit, hindi ito pinadama sa akin. Dahil, hindi ako nag-iisa. Ang pamilya ko ang naging sandigan ko sa lahat. Sila ang naghatid ng pag-asa at nagbigay daan upang maging matatag ako para sa aking anak. Sa kabila ng mga mali at takot, naroon ang pag-ibig na nagtulak sa akin na maging mas mabuti sa bawat araw. Hindi naging madali, ngunit ang kahirapan ang nagturo sa akin kung sino ang nais kong maging. Sa paglalakbay ko sa aking buhay, natutunan kong ang tunay na pag-ako sa sarili ay proseso ng pagtuloy na pagpili. Dito ko mas nakilala ang tunay kong sarili. Natutuhan kong timbangin ang tama at mali, ang makakabuti at makakasira, at ang magpapanatag ng aking pagkatao. Ang bawat hamon, ugnayan, tagumpay, at pagkakamali ay naging isang guro upang mas lalo kong matutuhan kung ano ang ninanais ko. Ako ay biyaya at tungkulin kong isabuhay ang biyayang ito ng may layunin at tunay na pag-ibig. Hindi perpekto ang landas, ngunit ako'y nagsusumikap para maabot ko ang aking pinapangarap bilang pag-ako.